Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 4:34 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon ay araw ng Biyernes na po. Ikawalo sa buwan ng Mayo taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning sa iyo, Bernard. Good morning at Friday na po. That's Thank God correct. it's Friday. Salamat sa Diyos, Biyernes na. Simulan na agad natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Bumagal ang naitalang paglago na ekonomiya ng bansa para sa unang quarter ng taong 2026. Batay sa latest report ng Philippine Statistics Authority, lumago lamang ng 2.8% ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas ngayong first quarter. Mas mabagal ito kumpara sa naitalang GDP noong huling quarter ng 2025 at mababa rin kung ihahambing sa 4% na GDP sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Base sa datos, ito ang pinaka-mabagal na paglago ng GDP mula noong first quarter ng 2021. Isang taon matapos ang COVID-19 pandemic kung saan maraming mga negosyo ang nagsara. Batay sa mga naunang pagtaya ng Asian Development Bank at ilang private firms, inaasahan na aabot sana ng 4.4% hanggang 5.2% ang economic growth ng bansa para sa taong 2026. Pero ito ay projection bago pa sumiklab ang giyera sa Middle East na nagdulot ng matinding krisis sa global oil market. Hataw Balita ngayon. Matapos ang nakaraang oil price hike, ito na ang pinakaabangan. Posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Batay po sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maring magkaroon ng bawas sa presyo ng mga petroleum products kung pagbabatayan ang resulta ng trading sa mga nakaraang araw. Wala pang pinal na anunsyo kung magkano ang inaasahang bawas presyo sa langis. Pero isa sa mga sinasabing dahilan nito ay ang nababawasang tensyon sa Middle East. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-uusap ng panig ng Amerika at Iran sa pamamagitan ng mga mediator upang marisolba ang tensyon sa pagitan ng mga ito. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, muling hinikayat ng Department of Energy Secretary Sharon Garin ang publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan sakaling mayroong mga gasolinahan ang tumatangging magbenta ng langis. Sinasabing may ilang gasoline stations umano ang ayaw na magbenta ng diesel kahit Biyernes pa lamang kapag mayroong ipatutupad na oil price hike sa susunod na linggo. Bigla na lamang umano nagkakaroon ng stock ng diesel ang mga ito sa araw ng Martes kung saan ipinatutupad ang oil price adjustment. Sa post ni Secretary Garin, inikayat nito ang ating mga kababayan na i-report sa DOE ang ganitong kaso, gayon din ang hoarding activities ng langis. Payo ng kalihim, mas mainam kung sasamahan ito ng dokumento at letrato saka ipadadala sa Citizens e-Report System Portal sa eGov app. Hataw Balita ngayon. Alam mo, yung mga ganitong babala, dapat pag-ukulan natin ng pansin. Dahil baka makahuli tayo na mag-gasoline owners. Ito kasi, pag nag-hoard ka, hoarding ito eh. Oo, kumbaga meron ka namang supply pero dahil inaasahang tataas ang presyo, hindi mo binibenta. That's correct. This is hoarding, which is a clear violation as far as Price Act is concerned. So, anong sabi ng DOE? Dapat yan ay sumbong. Sa pagsumbong, kailangan may ebidensya. Anong ebidensya mo? Kailangan malaman mo yung location ng gasoline station. Pagkatapos, syempre, ano pang pwede? Yung mga dokumento, Yung picture. mismong larawan, no? Yan. Reklamo mong gas station, ang katibayan na siya ay hindi nagbebenta. Tapos,
makatutulong din nung tumaas ang presyo tas biglang nagbenta. Ang sabi ng itong DOE, kahit gamit lang ang inyong cellphone, pwede po kayong mag-report. Hindi nyo kailangan pumunta sa opisina o kahit tumawag. Kahit lang dun sa sa eGov app. That's correct. Ito po ay sa pamamagitan ng eGov app, hahanapin nyo lang po dyan yung kategorya na e-report o is ECMS. Kung meron kayong application ng eGov app, kanina tinitingnan ko sa cellphone ko, nasa bandang gitna yung sinasabing e-report. Tapos click mo lang yon, hahanapin mo yung pagreklamo pagdating sa oil problem. Doon ko muna ipopost yung iyong mga reklamo. Kabusyaduhin niyo po yan. Ano po? Kung hindi naman kayo masyadong maalam dyan, siguro pwedeng ma-approach nila yung mga barangay. Ano po? O kaya, kung ano man ang mga favorite station nyo, abay, we will welcome that. Ano po? At matutulong tayo sa pagbigay alam sa ahensya ng gobyerno, which is the Department of Energy. May mga nauna ng pinagpaliwanag, di ba, na report nung ito'y kasagsagan, nung mas mataas ang presyo ng oil. At sinasabi nga na mayroong mga ayaw magbenta o sinasabi nagsara na. Kaya may mga iniimbestigahan na. Ang hinahintay na lang natin ay yung resulta. And that's very good because, nagkikreate yan ng artificial shortage. Kaya diyon sa mga hoarders, we are appealing to you. Behave. Lalo na po kasi sa panahon ngayon, maraming nangangailangan. Kagaya nitong inaasikaso ng DSWD. Target po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tapusin na sa darating na May 20 ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga driver na mga pampublikong sasakyan sa buong bansa. Una nang nagsagawa ng pamamahagi ng 5,000 pesos na cash aid ang DSWD para tulungan ang mga PUB driver na pangunahing apektado ng labis na pagtaas ng presyo ng langis na epekto ng tensyon sa Middle East. Samantala muli namang ipagpapatuloy sa susunod na linggo ng DSWD ang payout ng ayuda para sa mga transport network vehicle services, motorcycle taxi at delivery riders sa darating na May 11, araw po yan ng Lunes. Nauna nang kinausap ng ahensya mga transport network companies hinggil sa paglilinis ng kanilang listahan, gayon din ang pagtukoy sa itatalagang lugar para sa pagpapatuloy ng payout. Ito'y para sa mga PUB driver na hindi pa rin nakatatanggap ng cash relief assistance. Payo po ng DSWD manatiling nakantabay sa kanilang advisories at ihanda ang kanilang driver's license at photocopy nito. Hataw Balita ngayon. Eto, 52% ng mga pamilyang Pilipino ay itinuturing ang kanilang mga sarili na mahirap. Ito ang lumabas na resulta sa pinakabagong survey na kinomisyon ng Social Weather Station SWS para sa March 2026. Batay sa estimate ng SWS, lumalabas na nasa 14.5 million ay itinuturing ang kanilang mga sarili na mahirap. May 1.5 million na newly poor, 2.7 million usually poor at 9.9 million naman yung always poor. Samantala, 13% naman ay kinukonsidera na sila ay nasa borderline ng pagiging mahihirap. Habang 35% naman ang naniniwalang hindi sila mahirap. Pinakamarami sa mga nagsabing sila ay mahirap ay mula sa Visayas region na mayroon 66%, sinusundan ng Mindanao na may 63%, Luzon na may 44% at Metro Manila na may 42%. Isinagawa ang survey mula March 23 to 31 mula sa 1,500 adult respondents mula naman sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Hataw Balita ngayon. 52% na nagsasabing mahirap. Sabihin sabihin kalahati ng ating populasyon. Malaki yun, malaki-laking bilang ang nagsasabi na sila po ay mahirap. Yung binabanggit nila, yung sa mahirap, yung nawawalan sila ng kakayahan. Na parang, di ba, tumaas yung mga bilihin, di ba? Nawawalan sila ng kakayahan. Siguro, isa rin sa nga pinagbatayan nila doon sa, pwedeng i-incorporate yung gira, di ba? O yun naman talaga yung isang numerong unong dahilan ngayon dahil bumaba Factor, yung that's correct.
bumaba yung value ng Nung pera piso. ng piso. Tapos tumaas na ang presyo ng bilihin, bumaba pa yung value ng pera mo. At may mga nawala ng trabaho. Tapos nadagdag pa yon, bumaba ang employment rate. Kaya talagang ang impact nito, yung sabi nga, ay nasa mga nasa laylayan. Kaya masasabi natin talaga na batay dito sa ipinakikitang datos, maraming nagsasabing kinukonsidera yung kanilang sarili na mahirap. Baka ito yung mga pangunahing hindi na nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Okay. Pero may pagtingin naman dyan sa punto ng mga negosyante na itong ganitong nararamdaman natin ay pagka nagkaroon na ng pagbabago dyan sa tensyon sa Middle East, yung gera sa pagitan ng Israel, Iran, Estados Unidos, ay malaking epekto yan. At this point, medyo talagang mararamdaman. Ang word na medyo, may mga nagsasabi din, please lang wag mong gamitin ng medyo dahil kami naman talaga ay talagang nahihirapan. So depende yan doon sa katayuan ng ating mga kababayan. Kasi bago pa dumating itong gulo sa Middle East, meron na talagang mahihirap. Ay talaga hindi naman nawawalan Meron yan. na, Opo. marami na yung Opo. mahihirap. At dumating ba ngayon, ayun, ang system na dagdagan yung kinukonsiderang kanilang sarili na mahirap. Kaya nga sabi nung ilang mga nagkokomentong netizen, sana matulungan silang mabigyan ng trabaho yung mga wala. Mas madagdagan pa kung paano pagka May 1, Labor Day, merong mga sinasagawang job fair, sana hindi lang ang wika May 1, madagdagan pa. Para itong mga nawalan ng trabaho, yung mga bagong graduate, yung umasa na pagkatapos ng kanilang senior high school, makakakuha ng trabaho. Sana ang wika maging regular yung, siguro at least 1 month siguro, no? Maganda yun. Matutulungan yung marami nating mga kababayan. And I hope itong survey na ito ay makatulong din para magkaroon ng giya. May marami kasi hindi naman naniniwala sa survey. May mga naniniwala naman sa survey. Sana itong survey na ito ay maging giya para ma-prepare. Ano ba talaga ang dapat na focus natin para ma-address natin itong binabanggit na 52%. Is that the entire population ng ating mga kababayan ay sila ay mahirap? Ayan. Yan po ang abangan natin. Lagi nakaabangan. Sana marami pa po. Samantala, inilabas na ng Commission on Audit ang kanilang report on salaries and allowances ng mga tauhan ng gobyerno nitong nakaraang taon. Kabilang dito kung sino-sinong miyembro ng gabinete ang nakakuha ng pinakamalalaking sahod. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Bukas na sa publikong siyasati ng Report on Salaries and Allowances o ROSA na isinagawa ng Commission on Audit para sa taong 2025. Ang ROSA ay taunang ulat na ginagawa ng Commission on Audit upang ipakita at suriin ang mga tinatanggap na sahod, allowance, bonus at iba pang benepisyo ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Para sa mga opisyal ng gabinete ng Pangulo, nakakuha ng pinakamalaking sahod noong 2025 si Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. na 6.66 million pesos. Sumunod naman ang dating Secretary ng Department of Justice at ngayong Ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na sumahod ng 5.976 million pesos. Pumangatlo si Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment na mayroong 5.966 million pesos. Ikaapat si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na sumweldo naman ng 5.494 million pesos. Habang panglima si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Jose Francisco Benitez na may 5.378 million pesos. Top 6 sa may pinakamalaking sahod si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakakuha ng 5.202 million pesos. 5.163 million pesos naman ang naging sweldo sa buong taon ng 2025 ni Health Secretary Teodoro Herbosa.
Ikawalo si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na may 5.147 million pesos. Pangsyam sa listahan si Secretary Andres Centino na Presidential Advisor for Maritime Concerns na may 5 million pesos. Habang pang-10 naman si National Security Advisor Eduardo Año na may 4.97 million pesos. Bukod sa mga kalihim, kasama rin sa ino-audit ay ang mga natatanggap na sahod ng mga opisyal at board members ng government-owned or controlled corporation o GOCCs, water districts, state universities and colleges at iba pang ahensya ng gobyerno. Iniuulat ito ng COA upang mabantayan ang mga benepisyong natatanggap ng mga opisyal ng gobyerno na may iba't ibang mahalagang posisyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Evan Alvarez humahataw sa Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, nilinaw ng Philippine Statistics Authority na walang katotohanan ang kumakalat na post sa social media na makatatanggap umano ng cash or rice subsidy at libreng kuryente buwan-buwan ang mga kababayan natin na mayroong national ID. Ayon sa PSA, fake news at hindi galing sa kanila ang kumakalat na video sa Facebook na nagsasabing may ayudang matatanggap ang lahat na may national ID. Hinala ng ahensya, gawa ang nasabing video sa artificial intelligence o AI upang magpakalat ng maling impormasyon at linlangin ang publiko. Binigyan din ng mga ito na ang national ID ay isang opisyal at valid na patunay ng pagkakakilanlan na maaaring gamitin sa pag-a-apply o pag-a-avail ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Gayunpaman, ang pagkakaroon nito ay hindi nangangahulugan na otomatikong pagtanggap ng anumang uri ng ayuda o assistance. Hataw Balita Ngayon. Nakatakdang muling buksan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga college applicants ang Government Internship Program sa darating na May 11 hanggang May 12. Ang naturang programa ay bahagi ng Kabataan 2000 na layong bigyan ng mga pag-aaral ng hands-on experience sa pagtatrabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa mga interesado at kwalipikadong mga kabataan, maaari kayong magpadala ng online application form sa link na nasa page ng DSWD. Bukas ang aplikasyon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hataw Balita Ngayon. Nilinaw ng Commission on Higher Education o CHED na patuloy pang dumaraan sa konsultasyon ang panukalang Reframe General Education Curriculum. Ito ay matapos questionin ng ilang guro ang pagtanggal sa ilang subject na ayon sa kanila ay mahalaga sa paghubog sa moral ng mga estudyante. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Binigyang diin ng Commission on Higher Education na hindi pa pinal ang panukalang Reframe General Education Curriculum at patuloy pa rin itong dumaraan sa konsultasyon kasama ang mga higher education institution, mga guro, estudyante, professional organizations at iba pang stakeholders sa edukasyon. Kasunod ito ng pagtutol ng ilang professors at teachers sa inilabas na panukalang pagbabago sa General Education Curriculum sa kolehiyo. Sa ilalim nito, plano na wag nang isama sa mga core GE subjects ang ethics, art appreciation at contemporary world upang maiwasan ang pag-uulit ng mga aralin na itinuturo sa senior high school at mas maituon ang pag-aaral sa mga specialized subjects sa kolehiyo. Pero hindi dito sang-ayon ang ilang stakeholders sa education sector. Sa isang liham na ipinadala kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, binatikos ni Professor Severo Brillantes ng Polytechnic University of the Philippines ang panukala. Ayon kay Brillantes, mahalaga ang mga GE subject dahil hindi lamang ito naghahanda ng mga estudyante para sa trabaho, kundi humuhubog din ito sa kanilang pag-iisip, pagpapahalaga at pananagutan sa lipunan. Iginiit din ito na hindi dapat tignan ng kolehiyo bilang paghahanda lamang sa pagtatrabaho dahil mahalaga rin ang paglinang ng kritikal na pag-iisip, moralidad at pagiging responsableng mamamayan. Sa panig naman ng CHED, nilinaw nila na hindi pa pinal ang Reframe GE.
Ipinaliwanag nila na dadaan pa sa masusing deliberasyon ang planong pagrepaso sa curriculum kung saan pag-aaralan ng lahat ng suhestyon at komento ng mga stakeholder upang matiyak na malinaw, angkop at nakaayon ito sa local at international standards. Ang mga ito ay dadaan sa pagsusuri ng Technical Panel for General Education o TPGE. Patuloy pang makikipag-ugnayan ang SHED sa mga stakeholder sa pamamagitan ng dagdag consultation mechanism upang matiyak na ang magiging pinal na polisiya ay dumaan sa masusing pag-aaral, may makabuluhang partisipasyon at nakatuon sa kapakanan ng mga Pilipinong mag-aaral at higher education. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Okay? Alam mo yung isyong yan, naalala mo na minsan sabi nila, ay, yung K-12, di naman to, nung una, sabi nila, importante yan. And then, marami rin tayo naririnig na, hindi pala importante, kailangan tanggalin na yan. Mayroon din naman tayong nababasa at naririnig na sinasabi nila, alam mo, this time talagang kailangan aralin. May mga, sa modernong panahon, may mga subjects na hindi na nararapat, obsolete na daw, hindi na akma sa modernong panahon. Ano daw po ang dapat na papagtuunan ng pansin? Dapat yung mga bata ay maging digitally literate. Ayan. Dapat yung mga bata maturuan mo yung data science, yung mga robotics dahil mas mabilis na makahanap ng trabaho. At nakaayon doon sa international standard para at least globally competitive tayo. Oh, yun yung sa side ng sinasabi ng ilang eksperto. Pero sa side naman ng mga guro na tinuturing na pangalawang magulang ng isang hinuhubog pa lang na kabataan, mahalaga yung core values subject, kagaya nitong isa sa subject na binanggit sa report ni Mia, yung ethics. Dapat ay kung maalala nyo, nung humantong pa nga dati sa mga pagdinig sa kongreso yun dapat ang wika, ibalik yung GMRC Kasi yung mga bata ang mga kabataan nawawala ka ng good manners. Maalam nga sila pagdating sa mga teknolohiya, pero napag-iiwanan naman ang wika, yung kanilang pag-uugali. So, marapat talaga na bantayan, aralin kung ano talaga yung nararapat. At yung mag-aaral, yung mga eksperto talaga at may kaalaman talaga dito. Kailangan balansehin. Balansehin yung concern nitong mga kabataan, yung mga nag-aaral. Pero hindi mawala dapat yung GMRC. Pero yung mga patungkol sa ethics, hindi dapat mawala yun. Good Pero manners and right conduct, which is magandang very move din important. naman yung nakikita nila na parang redundant o nauulit lang yung mga subjects ay dapat tanggalin na lang. Okay. Kasi that's a waste of time na hindi naman talaga nagagamit. Maring ito yung sinasabi ng ibang mga negosyante na sa modernong panahon, yung mga subjects na yan ay hindi na kinakailangan. Hindi na naangkop. Hindi na yung, naaangkop. mga pinag-aaralan. Sabi nga nung ilang mga nakakausap natin, tagal-tagal ko ikang pinag-aaralan dito sa kolehiyo. Pagdating ko sa trabaho, hindi Hindi naman pala naman ma-apply ito. Di ba yung mga ganun Ayan, totoo kwento? naman po yan. Ako, Iba na mahina-mahina. pagdating sa talagang action asa na kahit itong mga pinaghirapan namin sa college. Na hindi naman Hindi naman pala ikaw applicable. magagamit dito sa aking trabaho na pinapasukan. So tama lang na maaral ng gusto para at Ayan. least sana hindi yung experimental kasi mahirap. Costly yan yung time and of course yung pera. Ayan, kaya mabuting ginagawa ng CHED. Sabi nila, hindi pa naman final. Kumbaga, pinag-aaralan pa. At pinakikinggan naman nila lahat ng mga stakeholders na involved para ma-deliver ang pinaka-mas angkop na sa tingin nila para sa ating mga kabataan. Marami pa pong balita at kayo'y patuloy na umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:04 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Sugatan ang 7 Pinoy seafarers matapos ang naganap na pag-atake sa isang barko sa may Strait of Hormuz na sinasabing nangyari noong May 5. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers ang pagbibigay ng tulong at suporta para sa 7 tripulante gayon din sa kanilang pamilya. May umahataw na balita si Mia Alonso.
Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng Philippine Embassy at Labor Attaché sa ospital hinggil sa kalagayan ng 7 Pilipinong tripulante na napaulat na nasugatan. Matapos ang nangyaring pag-atake sa barkong kanilang sinasakyan habang nasa may Strait of Hormuz. Hindi na tinukoy ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagkakakilanlan at kung saang ospital dinala ang mga ito. Ayon sa kalihim, ilan sa kanila ang nagdamo ng minor injuries habang may iba naman ang ginagamot pa sa intensive care unit. 4 with relatively minor injuries and 3 with serious injuries. Yung 3 ay nasa ICU. They're in ICU. Thank you, sir. But wala pa naman tayong naiulat na meron under threat yung kanilang buhay. But so far they are being treated. The information that I have right now is they're being treated in ICU. Sinabing nangyari ang Iranian drone sa isang barko sa may Strait of Hormuz noong May 5 kung saan sakay nito ang ilang Filipino crew. Nilinaw naman ng DMW na isang Malta flag vessel ang tinamaan ng drone attack taliwas sa naunang napabalita na isa itong friendship. Samantala, tiniyak naman ng DMW na aasikasuhin nila ang mga nasugatang seafarer, gayon din ang tulong at suporta para sa kanilang mga pamilya. Number 1, as well as also ensuring that their entitlements continue to be forthcoming, di ba? Kasi as you know, yung allotments ng 80% ng sweldo ng isang tripulante sa pamilya, diretso sa pamilya yan eh. So, yun ang isang purpose din namin to assure, to ascertain na talaga natatanggapan ng pamilya yung sustento nila na napakahalaga. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Umabot naman sa 9,038 na mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang mga dependent ang ligtas na na-repatriate pabalik ng Pilipinas sa tulong ng pamahalaan. Ang sunod-sunod na repatriation ay nagsimula noong pang March 5, 2026 nang sumiklab ang digmaan sa Middle East. Habang nasa 17,517 na mga OFW ang nabigyan na rin ng financial assistance mula sa Aksyon Fund ng DMW. Kabilang na ang mga kasama sa repatriation, maging ang mga OFW na naapektuhan naman ang kabuhayan ngunit nananatili pa rin sa mga apektadong bansa. Tiniyak naman ng DMW na magpapatuloy ang repatriation efforts upang maiuwi ang mga OFW na apektado ng kaguluhan sa ibang bansa. Global News. Posibleng hindi sa loob ng MB Hondius nakuha ng unang pasyente ang hantavirus base sa incubation period ng sakit ayon sa mga eksperto ng World Health Organization o WHO. Habang pinangangambahan na madagdagan pa ang mga magpopositibo sa virus. Tiniyak naman ng mga health authorities na nananatiling under control ang sitwasyon at mababa ang banta nito sa publiko. May humahataw na balita si Lynn Perez. Patuloy pang iniimbestigahan ng World Health Organization ang pinagmulan ng hantavirus outbreak sa Dutch flag cruise ship na MV Hondius. Ayon sa World Health Organization, 5 sa mga sakay ng barko ang kumpirmadong nagpositibo sa hantavirus habang 3 pa ang ipinag-iinalaang nahawa. Sa 8 kaso, 3 na ang nasawi kabilang ang isang Dutch passenger na unang nagpakita ng mga simptomas habang nasa biyahe ang barko. Paliwanag ng WHO, malabong sa loob mismo ng cruise ship, nakuha ng unang pasyente ang impeksyon. Ayon kay Anais Legan, technical expert ng World Health Organization sa viral hemorrhagic fever, umaabot ng 1 hanggang 6 na linggo ang incubation period ng hantavirus, pagkamat karaniwang 2 hanggang 3 linggo bago lumabas ang mga simptomas nito. Dahil dito ay pinaniniwalaang posible na na-expose sa virus ang unang pasyente bago pa man sumakay sa MV Hondius. Lumalabas din sa investigasyon na bumiyahe muna ng South America, particular na sa Argentina, ang mag-asawang Dutch bago sumakay sa barko. Naitala rin kamakailan ng mahigit sa 40 bagong hantavirus cases sa Argentina, kabilang ang ilang pinaghihinalaang human-to-human transmission.
Ayon sa WHO, ang natukoy na uri ng virus sa mga kaso ay ang Andes virus, ang tanging uri ng hantavirus na may limitadong human-to-human transmission rate. Karaniwang nakukuha ang hantavirus mula sa mga rodents or daga sa pamamagitan ng paglanghap ng virus mula sa kanilang ihi, dumi o laway. Ngunit sa kaso ng Andes virus, maaari rin itong maipasa sa tao sa pamamagitan ng matagal at malapit na pakikisalamuha tulad ng paghalik o pagsasama sa iisang silid. So this is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. So there are different precautions that people are taking. So we are supporting the ship's operators in the mitigation measures that they are putting on board. Paliwanag ni Dr. Maria Van Kerkhove ng World Health Organization, hindi tulad ng COVID-19 ng hantavirus dahil hindi ito madaling kumalat sa pangkaraniwang pakikisalamuha. Anila, ang pinakamataas sa panganib ay nasa mga pasahero, crew, health workers at mga taong may malapit na contact sa mga positibong pasyente. Patuloy din ang malawakang contact tracing sa mga pasaherong nakabalik na sa kanilang mga bansa tulad ng United Kingdom, United States, South Africa, Switzerland at Netherlands. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations. Our priorities are to ensure the affected patients receive care, that the remaining passengers on the ship are kept safe and treated with dignity, and to prevent any further spread of the virus. Ayon kay WHO spokesperson Christian Lindmeier, patuloy ang koordinasyon ng mga health authorities upang matiyak ang ligtas na pagdaong ng barko at maayos na paglilikas sa mga pasahero. Nagpadala na rin ng mga eksperto ang World Health Organization sa MV Hondius para tumulong sa exposure assessment at pagpapakalma sa mga pasahero. Samantala, iniulat ng mga otoridad na wala ng bagong pasaherong nagpapakita ng simptomas sa mga nananatili pa sa barko. None of the remaining passengers or crew on the ship are currently symptomatic. WHO is aware of reports of other people with symptoms who may have had contact with one of the passengers. In each case, we're in close contact with the relevant authorities. Ayon pa kay World Health Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bagamat seryoso ang insidente, nananatiling mababa ang banta nito sa publiko. Gayunman dahil sa mahabang incubation period ng virus, hindi inaalis ng WHO ang posibilidad na madagdagan pa ang mga magpopositibo sa mga susunod na araw. Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. Nagpadala na rin ng Argentina ng 2,500 diagnostic kits para sa 5 bansa para mapabilis ang testing at matukoy ang mga posibleng kaso. Sa ngayon, naglalayag na ang MV Hondius papuntang Tenerife sa Canary Islands. Inaasahang dadaong ito sa mga susunod na araw kung saan isasagawa ang maayos at magpapababa at magpapauwi sa mga natitirang pasahero. Sa kabila ng pangamba ay tiniyak ng health authorities na nanatiling under control ang sitwasyon habang tuloy-tuloy ang kanilang monitoring sa kasalukuyang sitwasyon. This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. There's a lot of detail that we know. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Kinumpirma ng Korea Disease Control and Prevention Agency ang unang locally transmitted case ng USH virus sa South Korea. Isang babae na nasa edad 80 ang tinamaan ng sakit matapos makaranas ng lagnat, chills at pananakit ng katawan, dulot umano ng kagat ng garapata. Ayon sa mga otoridad, wala itong travel history sa ibang bansa at tuluyan na ring gumaling matapos malapatan ng lunas. Ang USH virus ay unang nadiskubre sa Japan noong 2018 at bihira pa lamang ang mga kaso nito sa buong mundo. Nagbabala naman ng health authorities na maaring lumawak ang pagkalat ng tick-borne diseases dahil sa climate change at pagbabago sa tirahan ng mga garapata. Hataw Balita ngayon.
Patuloy na umaasa ang Estados Unidos na tatanggapin na ng Iran ang pinakabagong Memorandum of Understanding na inirekomenda ng Washington para sa tuluyang pagtatapos ng digmaan sa gitnang silangan. Ito'y kasunod ng pahayag ng Iran na kinukonsidera nila at pinag-aaralan sa ngayon ang draft ng proposal mula sa Amerika. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Nakaabang ngayon ang mundo sa magiging formal na tugon ng Iran sa pinakabagong peace proposal ng Estados Unidos para sa pagwawakas ng mahigit 2 buwang digmaan sa gitnang silangan. Kasunod ito ng pahayag ng Iranian Foreign Ministry na under review pa rin ang isinumiting proposal ng Washington at ipaabot nila ang kanilang desisyon sa pamamagitan ng mediator na Pakistan. Samantala, positibo naman ang naging reaksyon ng world market matapos ang anunsyo ni US President Donald Trump na posibleng malapit ng magkaroon ng kasunduan ang magkabilang panig. Bumagsak ng halos 2% ang presyo ng langis habang sumipa naman pataas ang mga stock market sa Asia dahil sa pag-asang huhupa na ang tensyon sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, naging maganda ang pag-uusap ng US at Iran sa nakalipas sa 24 na oras. Now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Ayon sa mga ulat, malapit nang magkasundo ang dalawang bansa sa isang one-page 14-point Memorandum of Understanding o MOU. Kabilang sa mga nilalaman ng proposal ang formal na pagtatapos ng digmaan, muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, pag-aalis ng ilang sanctions sa Iran at pag-unfreeze ng billion-dollar Iranian assets. Nakasaad din sa panukala na hindi papayagan ang Iran na makagawa ng nuclear weapon at posibleng itigil ang uranium enrichment sa loob ng hindi bababa sa 12 taon. Kabilang din sa pinag-uusapan ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga nuclear facility ng Iran at posibleng paglipat ng ilang highly enriched uranium sa labas ng bansa. Muling iginiit ni Trump na hindi niya papayagang magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. But we have to make an excursion down to Iran because we can't let them have a nuclear weapon. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Yeah. Sa kabila nito, hindi pa rin ganap na kumbinsido ang ilang opisyal ng Iran sa nilalaman ng panukala. Tinawag ni Iranian Parliament spokesperson Ibrahim Rezaei na isang American wish list ang proposal kaysa isang makatotohanang kasunduan. Samantala, mistulang binatikos din ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf ang mga ulat na malapit nang magkasundo ang magkabilang panig matapos nitong sabihin sa social media ang mga katagang Operation Trust Me Bro failed. Nauna nang ipinahinto ni Trump ang Project Freedom matapos niyang sabihing may malaking progreso na sa negosasyon. Ginawa ito matapos ang mga sagupaan sa Strait of Hormuz at mga ulat ng pag-atake sa ilang sasakyang pandagat sa rehiyon. Sa kabila ng tensyon, patuloy pa rin ang panawagan para sa diplomasya. Sa pag-uusap ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi at Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar, kapwa nilang binigyang diin ang kahalagahan ng dialogue at diplomacy para maiwasan ang muling paglala ng digmaan. Ayon sa Pakistan, patuloy silang umaasa na ang kasalukuyang tigil putukan ay mauuwi sa permanenteng pagtatapos ng digmaan. Inaasahan namang ilalabas na ng Iran anumang oras ang magiging desisyon nito kaugnay ng bagong proposal ng Estados Unidos. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.
Mariing pinabulaanan ng Iran ang aligasyong sangkot nito sa pagsabog at sunog sa South Korean cargo ship sa Strait of Hormuz. Ayon sa Embahada ng Iran sa Seoul, walang kinalaman ang kanilang armed forces sa insidente ng barkong HMM Namu. Iginit din ng Tehran na nananatili silang committed sa kaligtasan at seguridad ng maritime navigation alinsunod sa international laws. Kasabay nito ay hinimok ng Iran ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz na sumunod sa kanilang mga ipinatutupad na patakaran para na rin sa kanilang kaligtasan. Naganap ang pagsabog at sunog sa HMM Namu noong gabi ng May 4 habang dumadaan ito sa Strait of Hormuz. Hataw Balita ngayon. Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na walang immunity ang mga kaaway ng Israel matapos ang unang airstrike ng Israel sa southern suburbs ng Beirut mula nang magkaroon ng ceasefire noong nakaraang buwan. Samantala, nakatakdang muling magharap ang mga opisyal ng Lebanon at Israel sa Washington sa susunod na linggo para sa negosasyon na layong wakasan ang kaguluhan sa rehiyon. May humahataw na balita si Joan Nano. Kinumpirma ng Israel na napatay nito ang isang commander ng Hezbollah Radwan Force sa airstrike sa Beirut noong Miyerkules. Ayon sa Israeli Defense Force, nasawi na si Ahmed Ali Balut na sinasabing nanguna sa mga pag-atake laban sa mga pwersa at komunidad ng Israel. את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בביירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. Ang Radwan Force ay isang elite unit ng Hezbollah na sinasabing may mahalagang papel sa mga operasyon ng grupo sa southern Lebanon. Sa kabila nito, hindi pa naglalabas ng formal na pahayag ang Hezbollah ukol sa kalagayan ng kanilang commander. Kasunod ito ng muling paglala ng sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah mula nang muling magpalitan ng pag-atake ang magkabilang panig noong Marso. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, walang lugar na ligtas para sa mga kaaway ng Israel. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו. Nauna nang nagkaroon ng ceasefire sa Lebanon noong April 16 nang tumayong mediator ng dalawang panig ang Estados Unidos. Bunga nito, bahagyang humupa ang mga pag-atake sa Beirut nitong mga nakaraang linggo. Ngunit sa kabila ng ceasefire, patuloy pa rin ang bakbakan sa timog ng Lebanon kung saan nagtatag ang Israel ng tinatawag nitong security zone. Ayon sa mga otoridad sa Lebanon, mahigit 2,700 na ang nasawi sa bansa mula nang sumiklab ang labanan. Tinatayang umaabot naman sa mahigit 1 milyon ang napaalis na sa kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na pag-atake. Samantala, kinumpirma ng United States na muling magkakaroon ng pag-uusap ang mga opisyal ng Lebanon at Israel sa Washington sa susunod na linggo, May 14 at 15. Layo ng nasabing pag-uusap na mahanapan ng paraan ng maswang matagalang kapayapaan sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon kay Lebanese Prime Minister Nawaf Salam, masyado pang maaga para pag-usapan ng anumang high-level meeting kaya't hindi pa ganap na napapatibay ang ceasefire. Paniniwala naman ng ilang analyst na posibleng maging hadlang ang mga pag-atake ng Hezbollah at Israel sa patuloy na negosasyon sa pagitan ng Iran at United States. Una nang binigyang diin ng Iran na mahalagang matigil ang mga airstrike sa Israel sa Lebanon bilang bahagi ng mas malawak na ceasefire talks sa rehiyon. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Inakusahan naman ng International Medical Charity na Doctors Without Borders o MSF ang Israel na sadyang nililimitahan nito ang pagpasok ng pagkain at humanitarian aid sa Gaza na nagresulta umano sa lumalalang malnutrition crisis. May humahataw na balita si James Bontuyan.
Sa pinakabagong ulat ng Doctors Without Borders, sinabi ng grupo na ang kasalukuyang malnutrition crisis sa Gaza ay manufactured o likha ng mga paghihigpit sa pagpasok ng pagkain, gamot at iba pang mahahalagang supplies. Batay sa pagsusuri ng MSF mula huling bahagi ng 2024 hanggang unang bahagi ng 2026 sa 4 na healthcare facilities na kanilang sinusuportahan sa Gaza Strip, malaki ang itinaas ng mga kaso ng premature birth, miscarriage at pagkamatay ng mga sanggol. Ayon sa MSF, mahigit kalahati ng mga buntis na kanilang nasuri ay nakararanas ng malnutrition habang buntis at isa sa bawat 4 ay malnourished pa rin habang nanganganak. Dahil dito, 70% ng mga sanggol na ipinanganak ng mga malnourished na ina ay premature. Samantala, 84% naman ng mga nasabing sanggol ay may mababang timbang sa kapanganakan. Tinuturo ng MSF ang pagpapatuloy ng blockade, pagkasira ng mga ospital at civilian infrastructure at limitadong akses sa pagkain bilang mga dahilan ng paglala ng kalagayan sa Gaza. Kabilang din sa tinutukan ng ulat ang kalagayan ng mga bata doon. Mula January 2024 hanggang February 2026, mahigit 4,000 mga bata na may edad 15 pababa ang ipinasok sa acute malnutrition programs ng MSF. Halos lahat sa mga ito ay 5 taong gulang pababa. Tinutukan din ng MSF ang kalagayan ng mga sanggol na wala pang 6 na buwan. Sa mahigit 500 infants na ipinasok sa feeding programs sa Khan Yunis, 71% ang nasa panganib na makaranas ng poor growth and development. 7% naman sa mga nasabing sanggol ang nasawi. Pinuna rin ng MSF ang Gaza Humanitarian Foundation o GHF, ang US at Israel-backed private organization na pumalit sa malaking bahagi ng distribution ng ayuda ng United Nations sa Gaza. Ayon sa grupo, mula sa halos 400 distribution points, 4 na lamang ang natira sa ilalim ng GHF noong huling bahagi ng 2025. Tinawag din ng MSF na militarized and deadly ang mga distribution points dahil sa pagtaas ng bilang ng mga nasasaktan at nagugutom na nagpapagamot sa kanilang mga pasilidad. Kasunod ito ng mga ulat ng karahasan at gulo sa mga lugar kung saan nagaganap ang pamimigay ng pagkain. Sa kabila nito, nananatili ang tensyon sa Gaza kahit may umiiral na ceasefire mula pa noong Oktubre ng nakaraang taon. Patuloy namang nananawagan ng MSF sa Israel na payagang makapasok ng malaya ang mga humanitarian assistance, pagkain at medical supplies sa Gaza upang maibsan ang lumalalang krisis sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Isang bagong citizenship test ang ipatutupad ng pamahalaan ng New Zealand para sa mga dayuhang nagnanais maging ganap na mamamayan ng bansa sa mga susunod na taon. Lain ng hakbang na masigurong nauunawaan ng mga aplikante ang mga karapatan, responsibilidad at mga prinsipyong pinaniniwalaan ng mga New Zealander. May humahataw na balita si Early Briones. Simula sa huling bahagi ng 2027, sasailalim na sa isang bagong citizenship test ang mga mag-a-apply para sa New Zealand Citizenship by Grant. Kabilang sa mga tanong sa pagsusulit ang Bill of Rights Act, mga karapatan sa pagboto, democratic principles, istruktura ng pamahalaan, ilang criminal offenses, at mga batas sa pagpasok at paglabas ng New Zealand. Ang exam ay may 20 multiple choice questions, kung saan kailangang makakuha ng hindi bababa sa 75% o 15 tamang sagot upang makapasa. Planong isagawa ng personal o in-person ang nasabing pagsusulit, habang patuloy pang pinaplano ng Department of Internal Affairs ang ilang detalye sa implementasyon nito. Upang makapag-apply ng citizenship by grant, kailangan may resident visa ang isang aplikante na hindi bababa sa 5 taon, may basic English, good character, at nakapanatili sa bansa ng 240 araw kada taon o kabuo ang 1,350 days sa loob ng 5 taon. Ayon kay Internal Affairs Minister Brooke Van Velden, mahalagang maunawaan ng mga nagnanais maging mamamayan ng New Zealand ang mga responsibilidad at pribilehiyo ng pagiging isang New Zealand citizen.
Dagdag pa nito, mahalagang maunawaan ng mga aplikante ang mga paniniwala ng mga New Zealander, tulad ng freedom of speech at mga prinsipyong walang sinumang tao o grupo ang nakahihigit sa batas. Maglalabas din ang Department of Internal Affairs ng mga study materials at gabay bago ipatupad ang test upang matulungang makapaghanda ang mga aplikante. Hindi naman saklaw ng pagsusulit ang mga aplikanteng wala pang 16 na taong gulang, gayon din ang mahigit sa 65 years old, at ang mga kumukuha ng citizenship by birth, descent o Western Samoa pathway. Samantala, posible ring magkaroon ng hiwalay na bayarin para sa nasabing test, maliban pa sa karaniwang application fee ng pagkuha ng citizenship. Patuloy namang pinapayuhan ng Department of Internal Affairs ang mga aplikante na subaybayan ng kanilang website para sa mga pinakabagong impormasyon ukol sa bagong citizenship test. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma naman ng European Commission na hindi isususpindi ng Portugal at Italy ang bagong biometric border checks para sa mga British travelers. Sa ilalim ng bagong entry-exit system ng European Union, kinakailangan sumailalim sa fingerprint at facial scan ang mga biyahero mula sa labas ng EU. Nagkaroon na rin ng mahabang pila at pagkaantala sa ilang paliparan sa Europa dahil sa pagpapatupad ng sistema. Nauna na ang pansamantalang niluwagan ng Greece ang biometric checks upang maiwasan ang matinding abala sa mga turista ngayong summer season. Sa kabila nito, tiniyak ng mga otoridad na walang kakulangan sa fuel supply at pinayuhan ang mga biyahero na huwag baguhin ang kanilang travel plans. Hataw Balita ngayon. Ayan, may hantavirus na, meron pang Osvirus. Itong hantavirus, yung Osvirus, this is in Korea. Unahin natin yung hantavirus. Yung hantavirus, hindi naman bago na yan. Pero it's a rare, di pangkaraniwang virus, kaya hindi siya ganun kakalat. At sabi nga ng WHO, ito ay kakaiba naman dun sa corona o COVID-19 na talaga namang malawak ang naging pinsala. Pero yung hantavirus, hindi siya ganun. Saan ito nakukuha? Ang balita natin, nakukuha daw po ito doon sa mga natuyong ihi ng daga, pagkatapos yung madumi na, yung mga daga. Ayan, sa daga. Kapag ka directly nakakontak mo yung daga na infected ng hantavirus, maaari kang mahawa or nalanghap mo yung pinaka ng aerosol nun, nung singaw nung dumi na natuyo ng rodents na o yung daga, ay maaari ka po magkaroon ng hantavirus. Pangunahing tinitira nito ay baga. Baga. Yung baga. Lang ng isang tao. Ayan. At Halos saka, parehas din yung sintomas nung may similarity, pero hindi siya kagaya ng coronavirus. may binabanggit na yung pakikipaghalikan at nasa isang space kayo, sa isang room, parang hindi po pwede kasi pwede kayo magkahawa. Kaya nga yung una kung saan muli na tuklasan na may hantavirus, yung cruise ship, sinasabi na baka madagdagan pa. Sa ngayon kasi meron ng 3 namatay. Yan. At meron pang ilang inoobserbahan. Batay doon sa kwento, doon sa report natin kahapon ng isa sa mga pasahero ng cruise ship, ay nung una hindi naman binanggit na yung unang namatay, yung matanda daw, ang sabi ang unang inanunsyo nung kapitan ng barko ay ito'y namatay sa natural cause of death. Na pamamaraan ng pagkamatay, yung matanda. Tapos after daw ng ilang mga araw na obserbahan niya yung asawa naman, yung babae naman, nung unang kasama nila sa cruise ship malakas. Bakit biglang naka-wheelchair na yung babaeng matanda? So pati siya nahawa na, yung asawa ng unang biktima na namatay. Sana hindi na ito kumalat pa. Alam mo, pag pinag-usapan natin yung cruise ship, maraming mga Pilipino hindi na iiwasan na may mga empleyado talaga ng mga Pilipino seaman. I do not know diyan sa cruise ship na yan kung may Pilipino. Wala pa tayong nababalitaan. Ang importante dito ay makontain yung sakit. I think WHO is monitoring this. And ano pa ito? Mayroon pa tayong balita na dito naman sa Asia, mayroon Osvirus. Yung Osvirus naman daw, kagat ito ng garapata. Ano ba yung garapata? Ito ba ano yun? Garapata, yan yung mga nando sa alagang hayop kagaya ng
Usually sa mga aso yun eh. Okay, so nagkakaroon ng garapata yung mga hayop din. So ibig sabihin yung hantavirus galing din sa Sa daga naman yan, Sa sa daga. daga, Okay. rodents. Ito naman, nanggaling naman sa hayop. Okay, ito daw po ay galing sa garapata na kapag ikaw ay nakagat. So ibig sabihin, paano ka makakagat ng garapata? Dapat ma-expose ka doon sa hayop. Usually kasi yung mga garapata, nandun yan sa mga hayop na marurumi. Pagka napabayaan, hindi na treat yung garapata, dumadami yun. At yun kasi lumilipat sa tao. Pagka may contact ka dun sa sa isang hayop na may garapata. Na-expose ka doon. May binabanggit na itong 80 anyos na ito na-infect nitong WHOOش virus na to dito sa South Korea ay gumaling naman daw po. Gumaling naman daw po at mukhang nakuha niya ito doon sa garden. Pero wala naman daw pong dapat ikabahala dahil itong 80 anyos na matanda na infected nitong WHOOش virus na ito sa South Korea ay gumaling na siya. Pero ano yung mga symptoms nito? Binabanggit dito, yung mga symptoms nito ay mayroon ka rin na mararanasan na paglagnat, mayroon kang mararanasan na pagsakit ng katawan, pagsakit ng kalamnan, parang normal, di ba? Baka hindi nyo papansinin. Pero again, binabantayan din ito. Binabantayan ito katulad din ng hantavirus. Kaya ang isang maaari nating gawin, prevention, maiwasan, at malinis na kapaligiran. Panatilihing malinis That's ang correct. kapaligiran po natin. Lalo na kung tayo po ay nasa lugar kung saan may alagang hayop. Maganda yung sinabi mo. Panatilihin ang kalinisan kahit saan dako ka man. Kailangan mapanatiling malinis, katawan mo, at ganun din kapaligiran. Patuloy po kayong kumantabay. Magbabalik pa rin ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, 41 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Namagitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chair ng ASEAN sa pag-uusap nina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul ukol naman sa sigalot ng dalawang bansa dahil sa border issues. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Inorganisa ng Pilipinas bilang chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang trilateral meeting kasama ang Thailand at Cambodia kahapon. Dito tinalakay ang mga hakbang para malutas ang land at maritime border issues ng Thailand at Cambodia. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkasundo sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul na isulong ang pagkakasundo at kapayapaan ng dalawang bansa. There were many candid discussions about the border situation between Cambodia and Thailand. Although they have both reaffirmed their importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement. Nagpasalamat naman ng Cambodia sa Pilipinas sa inorganisang pulong para malutas ang sigalot. Nagpahayag ang dalawang lider ng pagnanais na maresolba sa madaling panahon ang kanilang mga issues sa teritoryo. Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace. This requires sincerity, good faith, and determination. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Walang nakikitang dahilan si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Gerbel Luistro para pigilan ang Senado na mag-convene bilang isang impeachment court. Tugon ito ng kongresista matapos ipahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court
kapag naitransmit na ng Kamara ang articles of impeachment. May umahataw na balita si Rosa Licos. Walang inilalabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyong inihain laban sa impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na walang dahilan para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Ito ay oras na bumoto ng pabor ang 1/3 ng House members sa resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment at endorso sa Senado. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court dahil tututulan nito ng ilang senador. We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. I don't see any reason why they should stop the Senate from convening into an impeachment court. Dagdag pa nito, hanggat walang temporary restraining order o kahalintulad na desisyon ng Korte Suprema, dapat magtuloy-tuloy ang proseso ng impeachment. There's a constitutional duty to proceed. If there is no TRO and there is no directive to stop by way of an injunction, it only means that the constitutional duty to proceed must be observed. No? The only time that the Senate should stop is if the Supreme Court will be issuing either a TRO or an injunction. Si House Justice Panel Member at Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon naman, ipinauubaya na sa Senado ang desisyon kung kailan magko-convene bilang isang impeachment court. We will pick to the Senate to make that determination po. So whatever it is that they would want to do relating po to the impeachment as soon as it gets sent, we will respect the wisdom of the Senate naman. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon. Muling nanindigan si Vice President Sara Duterte na walang matibay na batayan ang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Sa isang panayam sa Vice Presidente kahapon, tinanong ito tungkol sa kanyang reaksyon hinggil sa pagboto ng ilang mambabatas pabor sa impeachment. Sa pangamba na baka balikan sila ni VP Sara kapag nahalal ito na maging susunod na Pangulo. Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Lahat yon parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? Parang, so, kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So, yun yung dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito? Wala. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Samantala, sinagot rin ng pangalawang Pangulo ang tungkol sa umano'y pangamba ng ilang mambabatas na hindi mabibigyan ng budget ang kanilang distrito kung hindi sila boboto pabor sa impeachment. Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala. Wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno. Hataw Balita ngayon! Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na issue hinggil sa umano'y pagbato niya ng laptop sa isa sa kanyang mga abogado na si Attorney Michael Poa. Sa panayam sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, sinabi nitong basurang chismis na
ang mga ganitong issue na hindi na dapat pansinin. Ayon kay BP Sara, wala sa kanyang kasaysayan na nagtapon siya ng laptop sa kanyang kasamahan, empleyado o isang abogado. Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. Ayon pa kay BP Sara, pilit lamang siyang pinasasama ng iba upang sirain ang kanyang imahe. Mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba? Bobo ako, pro-China ako, ano pa ba? Competent. Samantala, pinabulaanan din ni Attorney Powa na binato siya ng laptop ni BP Sara at tinawag itong fake news. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi na dapat pang patulan ng administrasyon ang mga taong naninira laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tugon ni BP Sara nang matanong hinggil sa kanyang reaksyon sa ginawang pagpapakulong sa dating broadcaster na si Jay Zonza at vlogger na si Jeffrey K. Eric Celis na sinasabing nasa likod ng pagpapakalat ng fake medical bulletin ni PBBM. Ayon kay BP Duterte, masyadong sensitive anya ang mga taong naapektuhan pa ng opinyon ng mga ordinaryong mamamayan. Imbes na patulan, mas mainam anya kung pagtutuunan na lamang ng atensyon ng Pangulo kung papaano may ayos ang ating bayan. Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot. So that is the power of the individuals that they are going after. Kapag Pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo, hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga tao. Wala pang reaksyon sa ngayon ang Malacanang hinggil dito. Hataw Balita ngayon. Tinuligsa ng kampo ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang online channel na Peanut Gallery Media Network o PGMN. Kasunod ito na ang pagkakaaresto sa founder ng online media network na si Franco Mabanta. Ayon sa tagapagsalita ng kongresista na si Attorney Elaine Atienza, binabaluktot ng PGMN ang naratibo. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sino man na punahin ng gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities, and the NBI acted on that report
pursuant to its mandate under the law. Pagtitiyak nito, dedesisyonan ang kaso sa pamamagitan ng katotohanan, ebidensya at rule of law at hindi na mga naratibo sa social media. Whatever materials or exposés they claim to possess are irrelevant to the criminal allegations of extortion that are now under investigation. If anyone believes he has evidence of wrongdoing, the proper recourse is simple. Release it. Submit it to the proper authorities, and let the proper institutions act on it, not use it as leverage in exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago, and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Hataw Balita ngayon. Inaayos na ng National Bureau of Investigation ang mga panuntunan na kanilang isusumite kapag ipinatawag sila sa Kamara hinggil sa planong pagbuo ng panukalang batas laban sa paglaganap ng fake news sa online. Ayon sa NBI, hindi naman ito pamimigil sa malayang pamamahayag, kundi aksyon upang maiwasan ang paglalabasan ng mga hindi lehitimong media outlets sa social media. Benedict Samson, humahataw. Nakahanda ang National Bureau of Investigation sakaling ipatawag sila ng House of Representatives kung magsasagawa ito ng investigasyon hinggil sa pagkakaaresto nila sa Chief Executive Officer ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, sinisimulan na nilang ilatag ang mga irerekomenda nilang panuntunan na maaaring magamit sa paglalathala ng isang panukalang batas para labanan ng mga nagpapalaganap ng fake news online. Kailangan siguro magkaroon ng regulation on this matter para maiwasan na to. Maiwasan yung ganito. Tingnan natin, walang advertisement, wala namang pinagkukuhanan ng income, pero ang lalaki ng pera. Paglilinaw ng NBI Director, hindi nito layunin na mapigilan ang malayang pamamahayag, kundi ang posibleng krimen tulad na lamang ng ginawa ng PGMN kung saan nangikil umano ang mga ito ng nasa 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. So probably we will push a legislation to that effect to regulate, not to curtail but to regulate or to give some rules and regulation kung ano yung behavior. Kasi ang dami ngayon na wala namang background ng journalism, hindi nagana ng journalism, mass media na. Even on the small provinces, locality, yun na yung pinopost nila. And that's very unfair to you na mga nag-aral talaga, may background. Dagdag pa ng NBI, nagagamit na rin umano ng mga mapagsamantala ang social media upang kumita ng malaking halaga. Iyon yung malakas na proof na bakit may malaking demand na ganon. Bakit yung video na yan, last year pa pala ginawa, nasa kanila naman, nandun naman state, last year pa, bakit hindi lumalabas? Ibig sabihin dito, there is no intention of putting out this video. The intention is to get a big payout, malaking kita. Ayon pa sa NBI, nararapat nila na dumaan sa mga tamang proseso at may lisensya ang isang journalist dahil may ilan nila sa social media ang hindi naman mga lehitimong media personality. Bukod sa mga examination, importante rin nila na nasusunod ng mga ito ang mga ethical standards ng isang tunay na mamamahayag. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Ilang buwan nang hindi nakikita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Subalit kamakailan ay naghain ito ng 2 panukalang batas. May mahataw na balita si Jed Naresina. Sa gitna ng kanyang patuloy na pagliban sa Senado, naghain ng 2 panukalang batas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kabilang dito ang isang bil na layong parusahan ang anumang panghihimasok ng mga dayuhan sa bansa. Ayon sa Senate records, May 4 nang pirmahan ni Senator De La Rosa ang 2 panukalang batas. Sa Bills and Index section, kasabay ng muling pagbubukas ng sesyon matapos ang isang buwang recess. Ang unang panukala ay ang Senate Bill 2080 o ang Counter Foreign Interference Act. Layunin nitong bigyang definisyon at patawan ng parusa ang mga dayuhang nakikialam sa mga usapin ng bansa. Target din itong bumuo ng isang council na tututok sa proteksyon ng ating ekonomiya, politika at seguridad laban sa impluwensya ng ibang bansa. Inihain din
ang Senate Bill 2079 o ang National Police Clearance System o NPCS Act. Layo nitong palakasin ang operasyon ng NPCS para sa mas maayos na centralized records ng mga krimen, warrants of arrest at impormasyon ng mga pugante o arestadong individual. Ipinadala ang mga dokumento sa pamamagitan ng kanyang legislative staff at formal na binasa sa plenaryo nitong Miyerkules, May 6. Magugunitang tumigil si Senator De La Rosa sa pagpasok o pagpapakita ng personal sa Senado mula noong November 2025 matapos sabihin ni Ombudsman Crispin Rebulla na naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya kaugnay ng war on drugs noong panahon ng Administrasyong Duterte. Dahil sa kanyang matagal na pagkawala, nahaharap na ang senador sa isang ethics complaint na hanggang ngayon ay hindi pa nare-resolba ng komite. Dahil kasalukuyan pa ring inaantay ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang tugon o pananaw ni Senator Bato sa planong amyendahan ang no work no pay policy ng Senado. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Arestado naman ng operatiba ng Bureau of Immigration ang isang puganteng Chinese national at 5 pang mga dayuhan na sinasabing sangkot sa fraud o panloloko. Nasa kote ang mga ito sa isinagawang entrapment operation ng May 6 sa May Rojas Boulevard Service Road sa Barangay 13 sa Pasay City. Sa ngayon ay nasa kustodiya na sila ng Bureau of Immigration sa dating city at nahaharap sa iba't ibang reklamo. Samantala, naharang din ng Bureau of Immigration ang isang Vietnamese national na babae na sinasabing wanted dahil sa drug-related offenses. Kinilala ang babaeng Vietnamese na si Tran Phe Huy Nam, 25 anyos, na nahuli nang dumating sa NAIA Terminal 1. Agad naman siyang dinala ng otoridad sa Hanoi para harapin ang kanyang mga kaso doon. Hataw Balita ngayon. Arestado ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 3 suspect sa pagbebenta ng SMS Blaster sa magkahiwalay na lugar. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang naturang SMS Blaster mula pa sa operasyon ng mga nagsarang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Si Lea Ilagan, humahata. Huli ng mga tauhan ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police ang 3 suspect dahil sa pagbebenta ng SMS Blaster machine na ginagamit sa online scam. Ayon kay ACG Director, Police Major General Wilson Asweta, naaresto ang mga suspect sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite at Parañaque City. Resulta aniya ito ng mahigpit na cyber patrolling kung saan natuklasan ang kanilang ginagawang pagbebenta online ng SMS Blaster sa halagang 20,000 pesos. Sinabi pa ni Major General Asweta na kayang magpadala ng mass message ng SMS Blaster machine o 1,000 messages sa loob ng 100 metro. So pag ito ay mapunta pa sa mga ibang tao na may balak na masama, ito ay malaki ang magagawa nito, effect sa ating community. Gagamitin ito sa scam. Dagdag ni Asweta, pull-out items ang SMS Blaster mula sa mga nagsarang operasyon ng POGO sa bansa. Paalala po sa mga bumibili o may plano palang bumili ng mga SMS Blaster, ito po ay pinagbabawal ng batas at pag nahuli po kayo ay talagang kayo ay makukulong. So as of now, nakakulong po ang ating mga nahuli. So they are still under the process ng ating preliminary investigations. Sa ngayon, patuloy ang operasyon ng ACG para sa iba pang SMS Blaster na ibinibenta sa merkado. Nahaharap ang mga suspects sa misuse of devices sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Mahigit 1 linggo na lang ang natitira bago ang deadline ng voter registration
para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections BSKE. Paalala ng Commission on Elections, samantalahin ang pagkakataon na makapagparehistro upang makaboto sa darating na halalan. May hataw na balita si Dante Amento. Pinaalalahanan ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko na hanggang sa May 18 na lamang ang itinakdang panahon para sa registration of voters sa buong bansa. Ito ay para sa idaraos na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na isasagawa sa November 2, 2026. Una nang sinabi ng COMELEC na wala silang ibibigay na extension para sa mga gustong magparehistro. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, natutuwa sila na dumarami ang mga nagpaparehistro habang papalapit ang huling araw ng voter registration. May 18 po matatapos ang registration of voters natin. 1.3 million na po ang mga bago na mga botante natin sa kabataan. More or less ganung bilang din ang boto ng ang botanteng nagpaparehistro bilang mga regular na mga botante natin. And natutuwa tayo dahil siyempre dumadami ang bilang na yan, lalo na pagpapalapit na at matatapos ang ating pong registration period sa May 18. Ayon pa sa komisyon, nakapagtala na ang COMELEC ng 1.3 milyon na mga bagong botante mula sa sektor ng kabataan. Sa rehiyon ng Bangsamoro, mayroon ng mahigit 100,000 na karagdagang mga botante dahilan upang umabot sa kabuuang 2.3 million na registered voters ang inaasahang lalahok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Ang mga nagparehistro ay dadaan pa sa hearing ng board ng COMELEC para matiyak na walang double registrants at iba pa. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Aabot sa 600 mga pamilya o katumbas ng nasa 1,800 mga individual ang nawalan ng tirahan matapos ang sunog na sumiklab sa Lower Barangay sa San Antonio sa Parañaque City noong Miyerkules ng gabi. Dahil gawa sa light material sa mga bahay sa lugar, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa itaas sa Task Force Alpha ang sunog. Sa lawak ng lugar na inabot ng apoy, kinakailangan ang 24 na mga fire trucks para maapula ang apoy. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Umaapila ngayon ng tulong sa pamahalaan ng mga residenteng nawalan ng tirahan. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Regional News. Sinira ng mga operatiba ng Bureau of Customs sa Iloilo ang nasa 6,000 reams ng mga nasabat na forfeited na sigarilyo. Isinagawa ang condemnation ng mga nasabat na kontrabando sa Iloilo City Sanitary Landfill sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City kahapon, May 7. Layo nito na mapigilan na maipuslit pa ang mailegal na produkto at muli makapasok sa merkado. Hataw Balita ngayon. Malapit ang buksan ng bago at mas malaking passenger terminal building ng Port of Lucena sa Quezon para maging mas komportable ang mga pasahero at turista sa Pantalan. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, ang bago at modernong Port of Lucena PTB ay may 1,000 seating capacity para ma-accommodate ang mga mas maraming pasahero gaya ng mga lokal at international na turista. Inaasahan naman na malaki ang may tutulong nito para sa lalo pang pag-unlad ng turismo sa Quezon at iba pang karatig na probinsya. Hataw Balita ngayon. Samantala, para ihatid naman sa atin ang update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. This time, makibalita tayo sa ating kasama na si Mikey Samson. Mula po yan sa Quinta Market. Mikey, magandang umaga sa iyo dyan sa Quinta Market. Live report.
Mikey, magkano ang presyo ngayon ng gulay dyan sa Quinta Market, Mikey? Good morning, Ma'am Annie! At isang Friday morning na punong-puno din ng good vibes ang hatid natin sa ating mga kasangbahay. At sa araw pong ito, narito nga po tayo sa may Quinta Market dito sa may Quiapo, Manila para muli ay i-update ang ating mga kasambahay patungkol sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin kagaya na lamang ng isda, gulay at karne. At sa atin nga pong pag-iikot-ikot dito sa may Quinta Market ay napag-alaman po natin na nagkaroon ng pagtaas ng presyo base nitong mga base sa mga nakaraang araw ay nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero sabi din po nila ay nagkaroon din po ng matumal na benta ang ating mga nagtitinda. Pero alam niyo ba mga kasangbahay na mas maigi pa din talaga na tayo ay bumili ng ating mga sangkap ng lutuin sa palengke. Lalo na dito sa Quinta Market, ang location po kasi nito ay malapit sa Fishport. Kaya masisigurado po ng ating mga kasambahay na fresh ang kanila pong mabibili, lalo na po pagdating sa isda. At para naman po sa presyo ng ating mga bilihin, punta po tayo sa ating mga gulay. Ang talong po ay nagkakahalaga ng 80 pesos ang 1 kilo. Ang 1 kilo naman po ng kamatis ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Ang sibuyas naman po natin ay nagkakahalaga ng 80 pesos to 90 pesos ang 1 kilo. Ang bawat kilo ng bawang ay nagkakahalaga ng 150 pesos. Ang ampalaya naman po ay nagkakahalaga ng 110 pesos. Ang labanos ay nagkakahalaga ng 100 ang bawat kilo. Ang sayote po ay nagkakahalaga ng 50 pesos ang bawat kilo. Gayon din ang repolyo. Ang patas po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang carrots ay nagkakahalaga ng 120 pesos ang bawat kilo. Ang tali naman po ng okra at kangkong ay nagkakahalaga ng 10 piso ang bawat tali. Sa atin naman pong isda, ang bangus po ay nagkakahalaga ng 260 pesos. Ang bawat kilo ng tilapia ay nagkakahalaga ng 160 pesos. Ang galunggong po ay nagkakahalaga ng 280 pesos. Ang salay-salay ay nagkakahalaga ng 260 pesos. Ang alumahan naman ay nasa 290 pesos ang bawat kilo. Ang tulingan ay nasa 280 ang kilo at ang tawilis ay nasa 160 ang bawat kilo. Sa baboy naman po tayo, ang pata po ay nagkakahalaga ng 340 pesos. Ang pork kasi may nagkakahalaga ng 370 kilo. Gayon din po ang pork pigi at ang pork chop. Pare-pareho po yan na 370 ang bawat kilo. Ang liempo po ay nagkakahalaga ng 430 pesos ang bawat kilo. Sa manok naman po, sa chicken legs ay nagkakahalaga ng 220 pesos. Ang breast ay nagkakahalaga ng 230 pesos. Gayon din po ang wings at ang liver. Pare-pareho po yan na 230 pesos. At ang whole dressed chicken ay nasa 210 pesos naman po ang bawat kilo. Para naman po sa ating mga special shoutout, hello po sa Chico Meat Shop, sa Mario Fresh Chicken, and sa Geraldine Palermo Fish Stall, at gayon na rin po sa Marshall Edema Vegetable Stall. At gayon na rin po sa walang suporta. Maraming salamat po na walang sawang suporta ng ating mga mothers and marshals from Quiapo. At gayon na rin po ang lahat po ng security, admin, at lahat po ng vendors dito po sa Quinta Market, Quiapo, Manila. Yan po mula ang update mula dito. Balik po sa inyo, dyan sa studio. Mayroon tuwan-tuwa na kumaway pa. Good morning po sa inyo dyan, sa lahat ng nasa Quinta Market. Magandang umaga. Mikey, nandiyan dyan si Jodren at saka si Josa. Maraming salamat. Magandang umaga sa mga taga Quinta Market dyan sa Manila. Weather News. At alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Biyernes, May 8, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2026. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility. Kagabi nga ng alas 8 ay tuluyan na po itong nalusaw, ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maaari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan ngayong araw.
may binabantayan din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Kanina nga ay ito'y huling namataan, 1,615 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Tropical storm category pa rin at may taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari dito sa bagyong ito at paano ito makakaapekto sa ating bansa. Batse po sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyo na nasa labas ng PAR ay mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamataas po na kategory nitong bagyo ay hanggang tropical storm category lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of responsibility bukas ng gabi o madaling araw ng linggo. At pagpasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon na ay hihina po itong bagyong ito. Tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito sa may Philippine Sea, maaaring maging tropical depression category na lamang po ito o posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maaaring maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Ngayong araw dito po sa Luzon area, inaasahan natin yung mainit at maalinsangang panahon sa buong Luzon. Possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga isolated o yung mga panandaliang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura na inaasahan natin ngayong araw. Pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao 25 to 39 degrees Celsius. Hanggang 36 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila and then hanggang 33 degrees Celsius sa may Legazpi and Tawag. Sa Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius at sa Baguio naman, 18 to 26 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan nga po natin dahil dito sa easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan and also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may Barm, at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental. Kaya't doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung other parts naman po ng Visayas, inaasahan pa rin po natin yung mainit at maalinsangang panahon. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Sumunod ang Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala dito sa may Zamboanga, Cebu, Iloilo, maging sa may Kalayaan Islands between 26 to 32 degrees Celsius naman po ang kanilang temperatura hanggang 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang o temperatura ng hangin, iba pa po yung ating heat index. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng hanggang 44 degrees Celsius no, na heat index sa 4 na lugar sa ating bansa. Sa may Dagupan City, Pangasinan, Batak, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, maging sa may San Jose, Occidental Mindoro. No, itong danger level category po, remind lang natin sa ating mga kababayan, maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenario po ay heat stroke. Delikado po ito. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na umiwas po tayo na lumabas ng ating mga kabahayan, especially between 10 a.m. to 4 p.m. And also magsuot po tayo ng light colored na mga damit at huwag pong kalimutan na uminom ng tubig throughout the day. Hapon din sa Metro Manila, nakapagtala naman ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution category.
Forecast heat index naman po natin sa Metro Manila ngayong araw 40 to 41 degrees Celsius at pinakamataas naman 45 degrees Celsius dito sa may Apari, Cagayan. Aside po dito sa Apari, Cagayan, meron pa pong 21 na mga lugar na maaaring makaranas din ng hanggang danger level na heat index. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong gale warning na nakataas kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Para po dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:31 a.m. at tulubog naman mamayang 6:15 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 8 ng buwan ng Mayo 2026. Shoutout po sa lahat ng mga nag-aabang ng Biyernes, sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Sana maging happy po ang inyong weekend. Yung ating mga viewers dito, siguro basahin ko lang ilan dito. Si Elena Yang mula po sa Jingpong, Taiwan. Si Emma Chinghara, si Rogelio Manuel, at sa iba pang mga nanonood sa atin sa YouTube. Happy viewing po sa inyo. Sana lagi po kayong manonood sa ating programa. Ako po, si Bernard Dalis. Maraming salamat. Papasalamatan ko na rin. Siyempre si Joanne, kasama dyan si Sarah, yung ating EP si Joanne Nano. Sarah, thank you sa inyong lahat dyan na nasa control. Justine, and of course si JC, si Rap sa inyong lahat dyan. And of course, mga kasama natin sa IT department, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Noel, and of course si Arian, thank you. Cardo, Ian, maraming salamat. And kasama natin si Piolo. Wala na tayong oras, mga kasambahay. Thank you, Josa and Jodren. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue. Yan, Justin pala. UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondents mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. Dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po dahil susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.